Hello po mga kababayan, mga kalingap, ka-business, kapapi. Muling nagbabalik po ang Analisa Reality Vlog. Reaction po tayo kay Kalingap Rab. Binalikan po nila ng team Kalingap yung tatlong magkakapatid po sa bukid na sobrang mahiyain. Ito na ho yung last na babanggitin ko, ang bansag sa kanila na para daw itong mga zombie. Dahil sa kanilang mga galawan na hindi mo makausap pag naglakad daw, dire-diretso lang. Last na po ito kasi mababasa na nila ang magiging mga negatibong komento, so hindi ho sila pwedeng makatanggap ng mga ganon. Nag-a-adjust pa ko itong mga batang to. Pero bago ang lahat, please, support po natin. Ayan si Kalingap Rab, Ate Edna Vlog, si Kuya Bal Santos Matubang, Jack Tapia Matubang, and mga kare-pare actors po nakasamahan ko at sa buong Kalingap, and also po ka-business official, Papa Dins TV, ka-business family, mga ka-business reactors din po nakasamahan ko, at yung mga kagwangs. So ito po, 2 araw ang nakalipas. Ito yung thumbnail, ay yung title ni Kalingap Rab is bakit kailangan pang humantong sa ganito? Magkakapatid na binansagang zombie. So part 4 na po sila. Nung on the way sila Kalingap Rab na papunta doon sa lugar. Thank you Lord kasi maaliwalas yung panahon. Natanaw na nila yung kubo na tinitirahan itong magkakapatid. Para dun sa mga bago pa lang ho sa aking YouTube channel, ito po yung tatlong Maria. Ayan, yan na lang ang tatawag ko sa kanila, no? Tatlong Maria at meron silang isang kapatid na lalaki, subali 4 po. Yung lugar na to is nag-ano sila, farmer siya doon, sila nagtatanim at hindi po nila sarili yung kubo. Kumbaga dayo sila sa lugar na to. At hindi nag-stop mag-aral ang mga kabataan na to dahil binubuli po sila sa school. At sana po mapanood ninyo part 1 and 2 dahil nag-viral po ito. At ito ngayon, may posibilidad din po kasi 2 days ago nasa 703,000 na yung views niya. Malamang sa malamang po magbabiral na naman to mga bata. So ito ngayon ang challenge kila Kalingap Rab. No, yung talagang totally makausap nila, ma-interview nila ng yung as in magi-interact talaga yung mga bata. So may pasalubong po dito ang team si Kalingap Rab. Binigyan niya ho ng cellphone yung mga batang to na mahihiyain yung tatlo. Yun nga, nung natanong sila, ayan, takbuhan. Yung isa, si Melissa, nakapasok sa loob ng bahay nila, diretso sa kwarto. Tapos sumunod, pumasok na si kasi tinawag ni Chris, yung isa niyang kapatid, si Bea, kasi yun ang nasa labas. Ayun, sa madaling salita, kahit papano is, unti-unti na sila, kumbaga mayroon ng improvement na pag kinakausap, sumasagot na. Although, limitado pa rin po ang kanilang pakikipag-communicate dito kay Kalingap Rab. Mga busy pa kasi yung mga mga angels may pasok pa. Kaya wala sila sigurong naisasama dyan. 4 na beses na po itong nabalikan. Hindi pa rin sila humaharap ng as in, yung front talaga. Nahihiya pa din sila. Ayun, cellphone. Siguro sa mga time na to, kasi 2 araw na nakalipas, pinag-aaralan na nila kung paano gamitin yan. At for the very first time, meron silang picture nila Kalingap Rab, ng selfie sila doon. Malaking bagay po yun. Matututo sila. At saka makikita nila yung, sabi nga yung Kalingap Rab, yung outside world. Makikita na ng mga batang to kung ano yung nangyayari. Mapapanood na nila yung kanilang mga sarili sa cellphone. Ito lang kasi hindi nabanggit dito ni Kalingap Rab kung meron na ba itong SIM card, pero sana meron na. At wala silang kuryente. So makikicharge po muna sila doon sa labasan. Meron daw tindahan sa labas, sabi ni Kalingap Rab. At syempre, ito mag-aaral sila next year, God willing. Yun talaga kailangan ng suporta din nila Kalingap Rab. Yung para ma-encourage yung mga bata. Ihatid talaga kung magsamahan sa school na makilala sila Kalingap Rab doon na ito yung tumutulong sa mga bata para hindi na sila mabuli. Isa yun para lumakas yung loob ng mga batang to. Kasi yung edad nila, elementary pa lang, 15, 16. Lalo ito si Chris, yung panganay, hindi pa yata ito, iwan ko kung nakatapos ba ito ng grade 1 or anong grade level na siya. Kasi sabi nung nanay, pumapasok daw pero umuwi.
So at least yung isa dito si Bea yata, nasa grade 5, tapos merong, ewan ko kung anong grade na ito sino ba tong isa? Nakalimutan ko tuloy yung pangalan. Basta yung bunso, si Bea. And then, mamaya po pag naalala ko, yung isang kapatid, yung kasunod ng panganay. Yun yung mahaba yung buhok na medyo may pagka-wavy siya. So yun mga kalingap, tuloy-tuloy lang po ang suporta kay Kalingap Rab. Ang daming masaya po sa comment section. Thank you dahil meron na silang cellphone. Sigurado itong grade 5, yung bunso, marunong ito magbasa. Ayan, si Melissa, naalala ko na. So, tandaan po natin, wag na po yung, nabasa ko rin po kasi sa comment section na wag na silang tawaging zombie. Sana din kay Kalingap Rab, ibahin na lang niya, wag na yung zombie kasi mahihiya, lalo yung mga bata eh. So, ayun, sa akin, 3 Maria na mahiyain. Yun po yung ibabansag ko sa kanila ngayon. Mabuti po dumating yung nanay nila. Doon pumasok sa loob ng kwarto para yung nanay nakabantay para humarap sila kay Kalingap Rab. Yan. Kahit pa paano nakipagkwentuhan na. At kasama din syempre yung kanilang scouter na doon si Kuya Ridsane, ang pambansang bulong ng Kalingap. Yun siya nandoon kasama. Magaganda yung mga batang to. First time ko rin hong nakitang humarap si Bea, ang ganda niya. Ito si Chris, ang gandang tangos ng ilong, no? Sana all matangos yung ilong. Kaya kailangan talaga nilang makapag-aral para syempre lalaki itong mga to eh. Para hindi sila inyo ba yun? Alam naman natin na pag may pinag-aralan, lamang ang may alam. So, thank you kila Kalingap Rab. Ito talaga yung challenge na part sa kanila, yung makipag-communicate yung mga bata. At abangan ho natin yung time na ipapasyal sila sa mall. Siguro first time yun. Makakarating itong mga bata doon. Ayun. Si Melissa, si Chris, hindi pa siya nakakagamit ng cellphone. Pero meron kasi, wala na kasi yung video, pasensya po. May nakita kong nagsi-cellphone sila eh. May hawak-hawak silang cellphone. May idea rin to, pero ngayon mas lalo silang matututo. Malaking bagay to. Siyempre, kahit hindi ka marunong magbasa, kung maririnig mo, matututo ka din sa mga napapakinggan mo. At yun, mga kalingap, kababayan, kabisnes, kapapi, iwasan po natin magbigay ng mga negatibong komento dito sa mga batang to. I-lift up po natin ang kanilang yung sarili po nila, tulungan po natin sila, i-encourage po natin yung mga batang to para magkaroon po sila ng 100% na self-confidence dahil kailangan nila to. Matatanda na yung mga magulang nila para makasabay sila sa mga kabataan ngayon. Tiyagaan lang po talaga. Salamat kay Kalingap Rab. Hahanapan ito ng patatayuan ng bahay sa labasan. So mababago ang buhay ng pamilyang ito. Higit sa lahat itong mga batang ito ng mga babae. Kailangan nila eh. Kailangan talaga. Kasi syempre mag-aasawa yan. Hindi naman pwede. Pag nag-asawa sila, halimbawa, hirap pa rin sa buhay. Kaya iba pa rin talaga pag nakapag-aral sila. Di bali hindi yumaman, basta yung may laban na hindi sila aapihin dahil meron silang pinag-aralan. Ganun naman yun eh. Kahit pobre tayo, basta may pinag-aralan, hindi tayo mahihiya, makisalamuha sa tao. Ganun po yun. So ayan, maraming salamat po sa suporta ninyo sa akin, to my silent viewers, new subscribers. Welcome po sa aking YouTube channel. Nandyan sa comment section, thank you. Mga hindi nag-skip ng ads, thank you. At ito po, bago ko tapusin ang aking reaction, yung upload ko po doon sa shoutout ko po si Ma'am Sonia Napoles, doon sa comment niya na hinoy-hoy ako. Mayroon po siyang comment, nag-sorry po siya. Sige po Ma'am Sonia Napoles, ina-accept ko po yung paghihingi niyo ng sorry doon sa comment ninyo sa aking ginawang reaksyon. Sana po maging lesson ho ito sa ating lahat na bago tayo magkomento, isipin ho muna. So, doon po sa mga nag-comment din, salamat po sa suporta ninyo at chill na po tayo. Patawarin ho natin si Ma'am Sonia Napoles. Sana po lahat ng may mga pagkakamali, matutong magpakumbaba para masaya tayong lahat.
lesson learned na ho ito sa atin, ano. So, ingat po tayo palagi. Ano, Ma'am Sonia, kalma na po kayo. Okay na ho ako doon. Salamat po sa pag-reach out ninyo doon sa comment section na nag-sorry po kayo. Tanggap ko po. Ingat po kayo palagi. At sa lahat po ng lagi na rin, salamat po sa suporta ninyo. So, hanggang dito na lang. Please, mag-aatas lang po ako ng clip. Siguro hindi ko po sure kasi baka may copyright. Isa-silent ko lang po siya. Mga actions lang po mapapanood ninyo. At bisitahin niyo po sa channel ni Kalinga Prab para marinig niyo po ang kanilang conversation. Support na rin po natin si Kalinga Prab. Yun. So ingat po tayong lahat. Hanggang dito na muna at hanggang sa muli. To God be the glory.